Yun nga yung nangyari dun sa Senado nung nakarang araw. At talagang malaking issue ngayon yan sapagkat yung stop daw di umano ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro, yes, ang siyang parang naaktuhan na gumagamit ng damo na ang kanyang palusot daw vape daw yon. Sabi ko naman sa aking opinion, ang damo kasi na gagawa na ring ilagay sa vape, ginagawang juice. Pwede pa rin ano. Boss, paano mo na alam? Kasi magaling ako talagang manaliksik sa mga ganyang bagay. Research lang. Hindi, pero sa akin maputol ko lang do kasi yung nakahuli rin ata yung yung Sergeant at Arms ng Senado. Pero kasi mga dating militar din yan, mga dating pulis din yan eh. Alam nila yung amoy ng ng damo. So yung sinabi nung una ni Nadia, air freshener daw. Tapos naging vape. Naging vape. Hindi mo maluloko yung mga yan eh. Kasi mga dating pulis yung mga yan eh. Correct. At saka hindi pa pala yung OSA lang Yung una, sinumbong sa OSA. Yung first instance. Nakadalawang beses pala. So yung pangalawang beses, ang nakahuli naman, eto matindi. Stop ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson. Kaya malaking issue. Coach, syempre alam naman natin nag-aaral ka ng more on law, no? Pero yung stop nila Senador Robin Padilla, pati siya, buong office niya, hindi pwedeng pilitin na magpa-drug test. Hindi pwede. Pero, bilang delikadesa, pwede silang manggagaling na kay Senador Robin, wag na kay Kisis Codero dahil siya ang Senate President. Manggaling sa, sige, ako mismo mag-uutos sa lahat ng staff ko, sama na ako. Magpapa-drug test kami na kung saan ang kinakailangan ang makuwang resulta, substance ng damo. Dapat gawin nila yan. Pero kung hair follicle, mas maganda. Sa akin Ngayon, Coach, kapag parang back to you yan mga tol, kapag hindi pumayag silang lahat, ay questionable yan. Questionable talaga. Sa akin, pero hindi pipilitin, Hindi pipilitin. Bawal yun. Ito yung tanong ko, Coach. Paano kapag sinabi ng Senate President, kunwari lang, may himala, o meron tayong bagong rules, o drug test lahat, o random, pwede ba yun? Well, depende kay Senator Cheese. Kung gagawin niya nga yun. Kung gagawin niya. Pero hindi covered data ng rules yung mandatory drug test. Bawal talaga, hindi kasi talaga voluntary kasi talaga ang drug test. Actually naglabas na unless dati for employment. ang Korte Suprema niyan dati, di ba? Hindi siya pwedeng gawing mandatory. Maski nga sa election, di pwede. O yun, sisang kayo. Sa akin hindi delikadesa dapat na itawag doon na kailangan hiya. Mahiya naman sana. Kasi sa haba-haba ng panahon na binanat nyo kay Pangulo na magpa-drug test kanyo, na wala naman kayong maikonek kahit na tulad nito sa nangyari kay kay Nadia na stop mismo ni Robin Padilla. Correct. Konektado Stop mo yan Yan na. Sabi nga ng mga lolo't lolo natin, sabihin mo sa akin kung sino kasama mo. Sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Kasabihan yan At ang naglabas ng pangalan ni Mrs. Nadia Montenegro, hindi social media, hindi mainstream media, yung mismo OSA. Senate. OSA mismo. Yun, Office of the Senate Sergeant at Arms. Kaya yun. Yung alam nyo, nakakatawa kasi dito, itong grupo na to sila yung palagi nila sinasabi na magpa-hair follicle test yung presidente. Tapos sila pa yung magkakaroon ng ganyang issue at yung malupit dito, oy Chris, may isang vlogger. Diba? Umamin. Yung isang vlogger umamin na nag-MJ din. Tapos sabi niya, kultura daw ito sa Baguio. So siniraan pa yung Baguio University. At sabi niya pa, UP Baguio pala. Common daw ito sa UP Baguio. Common daw tapos ito pa sabi niya. Kapag hindi ka rin hindi kayo cultured, hindi kayo social, something to that effect. Siguro tanungin natin si Libayan kasi taga Baguio yan Di ba? Dito ko, di ba? Tanungin natin saan ba nag-graduate si Libayan? Sa Baguio ba? Sa St. Louis ba? Hindi natin alam, Pero tanungin natin, baka alam niya na kultura rin talaga, di ba? Malay natin. Mayor Magalog, baka naman, alamin mo, kultura pala sa lugar mo to. Ay, Diyos ko. Di ba? Akala ko anti-corruption. Mamaya na siya. Sige, boss Chris. Isipin mo, according sa mga didilis, ano lang daw yun, parang common lang daw doon
sa UP Baguio. Pero kung yung issue na yan kay Pangulong Bongbong, Yari tayo. alam na yung balat nila kay PBBM. Eh, wala. Aaraw-arawin nila yan. May minuto binabanatan. Ganun yan. Tsaka ito pa, maputol ko lang, no? Kasi last year kasi pinapanood ko minsan yung mga yan eh. Sila yung nagbabanggit na pag-adik kailangan tsugihin na. Kaya tama yung tokhang eh. Ayan ang logic nila eh. Correct. Di ba? So, kung ganun pala, ibig sabihin, walang karapatan magbago yung gumagamit. Eh, paano siya? Di dapat matagal na pala siya chinugi pala. Kasi, yung MJ illegal yan eh. Correct, it's illegal. Illegal yan eh. Yun yung punto nun kasi. Kahit it's hindi yan tungkol sa pagiging cool, hindi yan tungkol sa pagiging cultured. Kung nasa Amsterdam ka, walang problema. Okay yun. Kung nasa Thailand ka, walang problema. Pero dahil nasa Pilipinas ka, wherein punishable ang under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung pagbebenta ng droga at illegal ang paggamit ng droga, ba't mo sasabihin na gumagamit ka? Kaya nga. Siguro dapat parusahan na nila yung sarili nila. Dahil yun ang gusto nila mangyari kay Presidente, parusahan daw. Wala naman silang naipapakitang prueba. Ebidensya. Sila mismo umamin na. Ngayon may prueba kayo sa sarili nyo. Parusahan nyo yung sarili nyo. Tsaka nakakaalarma yung sinabi nung Didilis vlogger na Napangalanan na babae. ba natin yung vlogger? Wag. Wag sisikat ka. Nakakaalarma kasi sabi niya, in-address niya sa common daw sa UP Baguio. Yun nga. Naku, sana makarating sa UP Baguio yan kasi isipin mo ko, UP Baguio, common daw sa inyo ang... Correct. Shoutout mo na, Coach, si Mayor Magalong. Shoutout mo na. Ay, shoutout natin si Mayor Magalong. Napakahusay na mayor ng Baguio City. Mayor! Favorite ko yun eh. Parang sinasabi nung isang vlogger na kakampi ni Libayan, parang ordinaryo na lang, kultura. Cultured daw, Cultured na yung pagdodroga dyan sa may UP Baguio. Payag ho ba kayo nun? Di ba? Dapat may magsalita sa UP Baguio. Correct. Hindi na. Si Magalong na mismo. Kontra din sa droga yan eh. Kontra droga ba siya? Bakit Ayaw ganun? din niya eh. Bakit naman ganon, Mayor Magalong? Ba't Diba? meron drugs sa UP Baguio? Baka mamaya sabihin ni Libayan culture din niya sa mga rakista. Aba, teka muna. Rakista ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam ha. Oy, nagigitara, may gitara sa likod eh. Nagigitara. Nagigitara Okay. siya. Sa bagay, yun na pala yung senyales ngayon ng rakista. Basta may gitara ka, rakista ka na. Hindi, baka hindi lang sumikat siguro. Walang hindi nagkaroon ng karir. Pero ano masasabi nyo dun sa pinag-leave of absence lang si Ma'am Nadia Montenegro? Ayun na nga. Kwento nila sa pagong. Ganito lang kasimple yan. Bakit kailangan ganun lang yung gawin? Nandyan na nga, akto na. Kung gusto nyo talagang linisin yung pangalan nyo, dapat ura-ura. Sige, gusto nyo magpa-drug test ako ngayon eh. Correct. Tama, di ba? Kahit si Robin. Correct. Oo nga pala. Exactly. Oo. Ito, Correct. Command responsibility yan eh. Tama. Coach, may napansin ako, mga brother. Bakit, kanyo? Alam nyo, kapag ka naka-meridian, ayon sa aking pagsasaliksik, food trip. Di ba si Robin nagmumukbang doon sa Senado? No, panay kain eh. Lap trip. Kain Di ba na- tignan nyo, tawa ng tawa lang tawa ng nga tawa? Nako. Sabi ni General Torre, kapag ka daw Pumapangit. nagdodroga daw ang isang tao, kahit artista pa, kahit gwapo, kung dati kamukha ko si Robin, ngayon kamukha ni Pugak eh. Pumapangit daw, sabi ni General Torre. Pumapangit eh. So, ibig sabihin, may senyalis si Robin. Parang ganun. Nagsusuklay. Hindi totoo. Nagsusuklay pa ng bigla. Nagsusuklay pa nga na slow motion, di ba sabi nga ni Robin? Di ba? O parang So lahat ng sinyalis kasi na kay Robin. Hindi naman namin sinasabi na eksaktong nagdodroga si Robin ha. Di natin sinasabi yun. Kaya lang yung mga nakikita natin na palatandaan, nakikita at napapanood natin lagi eh. Food trip, lap trip. Di ba? Nasa kanya eh. Mahirap magsalita, sir. Baka mamaya ma-libel tayo dito. Hindi. Yun lang, palatandaan ng sinasabi natin. Hindi natin, ulitin Hindi ko lang. kasi siya yung may issue kasi. Opisina Kasi niya mismo. diba? Opisina niya may issue eh. Kasi baka isipin ng taong bayan na magka-jamming sila ni Nadia kung totoo yan. Tsaka Diba? pinaprotektahan. Yun nga yun nga yung dating. Kasi bakit pinag-leave of absence? Bakit hindi mo muna, bakit leave of absence? Bakit hindi suspension? Kasi kung pwede mo naman siya preventative suspension eh.
Siguro. Ang mahirap kasi doon, coach, no? Tayo kasi mga Pilipino mabilis makalimot eh. Baka mamaya next month makalimutan na natin yung nangyari kay Nadia. Nandyan na lang siya. Oh, nandyan siya ulit si Nadia. Si Nadia nandyan ulit. Ako tingin ko kaya siya nilibop absent na. Tingin ko iniwas na sa media. Posible. Iniwas na sa issue. Posible. Kasi the more na makakaladkad yung pangalan ni Nadia Montenegro, sabit siya eh. Kaya ano yon. Right. Pero hintayin natin yung investigasyon nung Siyempre. mga otoridad dyan. Bahala na sila dyan. Makikichismis Due na lang tayo process. pagkatapos. Yun na nga sabi ni Takero, baka makalimutan, magulat na lang tayo, Nadia. Nadia jamming na naman sila. Nadia jamming na Diba? Sige, pupondo tayo. Sa delikado ro yung topic natin, guys. May mga kinakabahan. ano bang balita ngayon sa flood control? May binisita si Presidente, di ba? Sa Kalumpit. Sa Kalumpit. Ano nangyari sa Kalumpit, mga brad? Ayun, na-discover niya na kinatkong na naman ng mga... Naku, ayokong magmura sa totoo. Bawal magmura, guys. Bawal magmura. Kinatkong eh. Pero mo pinatong lang sa borax yung beam ng flood control ng dike. Tapos yung simentong pinalitada, napakanipis. Kaya tuloy ang nangyayari, yung mga nagigiba na galing doon sa pinatayo na flood control o dike, humahalo na nakakabara sa Pati ilog. yung semento. Oo. Hanggang nagkaroon na nga ng isla sa gitna ng ilog. Oo. May isa sa gitna. Oo. Dahil yung lupa na nabubungkal doon sa sa ilalim ng flood control. Yan. Hindi. Ang doon, ang balita kasi sa kay Pangulo, hinuhukay yun, nagdi-dredging. Kaso nga, kung nagdi-dredging daw yun, bakit napakakapal? Oo. Napakakapal ng ng borax sa gitna ng ilog. Borax talaga? Borax, oh. May eksena nga ron na video na hinawakan lang ni PBBM yung pinakaborak. Talagang sobrang lambot. Oo. Pero sino daw yung gumawa nun? Sino daw yung gumawa nung flood control? Yung St. Timothy. St. Timothy. St. Timothy. Di ba yun yung kalaban yata ni Isko? Hindi, si Vico. Kalaban ni Vico. Hindi. Kalaban ni Vico. Yung ba yun? Yung si ba yun? Diskaya. Diskaya. Yung nagpakita ng napakarami sasakyan. Yung unang nagsiwalat niyan si Vico Soto. Dati pa, minabatikos niya. Dahil sa mga project nga na substandard, di umano, saka hindi daw talaga maayos. Ngayon, nagulat ang lahat, pati siguro si Vico Soto, kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na mga kontratista na sabi doon may pinakamalaking nakuha na mga project ng gobyerno. Kita nyo yung kapal ng semento sa gilid ng ilog ba yun? Yung ilog ginawang sa Kalumpit. Ganito lang ka nipis So may bakal na. 1.5 Kayang inch. hinawakan ni BBM nadudurog ng kamay. Ganun siya ka-substandard. Tapos Parang chok. putol-putol. May ibang part, hindi tapos. Kaya nga, sabi ni BBM, kailangan magpaliwanag dito itong kontratistang to. Kasi, biruin nyo, buti nga may website Oo, ang galing ng website. Nasumbungan. Alam nyo, first time na nangyayari yan, nagkaroon ng ganyan. Kasi wala namang presidente na open sa mga project. Truth. I'm sorry to tell you guys, to be honest, walang presidenteng nakagawa niyan. Si Digong. Saan man daw? Wala. Isa ako sa numero 1 supporter Si ni Digong. PRRD Si before. Digong yan. Meron ba si Digong? Tanong mo sa mga DDS. Di ba? Hindi, wala talaga. Wala talagang Take note, si PBBM daw nagbabasa talaga nun. Grabe. Grabe, sobrang tindi lang ginawa nila. Kumpleto doon sa website, doon sa record, Diba? kumpleto. Tapos pagdating doon, Galing nung nun tinignan, putol-putol, tapos hindi tapos. Maraming nakikita ngayon, and for the first time, nasisilip yung mga ganong klaseng kalokohan. Kasi tayong mga normal na Pilipino, lagi natin nakikita yan. May nakita naman tayong project, halatang hindi tinapos yan, halatang substandard yan Kaya nga lang, walang boses. Kasi sino ba tayo? Pero nung si BBM na ang nagsalita, mismong Pangulo na,
Yung common natin na nakikita sa mga project na substandard, Yun. ghost project, Yun. unfinished na mga trabaho na hindi naman ginawa na maayos. Yun. Siya mismo ang nagsiwalat. So yun ang kinagandahan. At ngayon, kita nyo yung galit ni BBM, di ba? Oo. Kita mo Hindi yung lang, galit. hindi lang si BBM ang galit. Buong Pilipinas ang galit. Oo. Tapos may involved daw, 3 senador. Ay, sino? grabe yan. Sino yan? Sino? Grabe. Sino yan? Di, Alam na takero yun eh. Sino? Sabihin nyo na. Pangalanan muna natin yung mga kumpanya na konektado daw. Yun na lang. Yun mas maganda Kumpanya siguro. muna. Ah. Yung isa, hindi lang, tatlo ba yung senador? May isang kongresista eh. Kamara eh. Yung isa si Sunwest. Konektado do yun sa Kamara. Oo. Tapos yung isa si Centerways. Si Centerways naman doon sa Bicol. Tapos eto matindi, si Alfredo, hindi man lang tinago yung pangalan. Nandoon yung pangalan niya sa construction company. Oo, Ginamit, Alfredo. ginamit, oh. Nandoon, oo, tintindi guys. Ang Ay, titindi. sino yung mga yan? Sinong mga kongresistang konektado? Ang sabi, si Saldico daw yung doon sa Sunwest. Sunwest. Saldico. Eh, yung ano? Tapos si sa Centerways, umami naman si Cheese, si Senator Cheese. Kaibigan, kababayan at meron pang isa. Oh, meron pang siya sinabi. Donor, yan, campaign donor. KKK, campaign donor, kampanya Yo, donor. diba? Ayan. Inami naman eh. Kaya nga. Tapos si yung panghuli, ay favorite mo yun eh. Sino? Si Senator Bongo. Favorite mo yun sa kay eh. Yung Alfredo. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ng mga DDS dyan eh. Diba? Alam mo naman, ganyan naman lagi sila. Laging nananahimik eh. Tanong natin, tignan nyo, tulad lang neto. Itong droga na nangyari, balik ko lang sandali Itong droga na nangyari na nadodroga sa may Senado. Di ba? Anong dati? 3 taon sila bumabanat dahil sa droga. Ngayon tahimik sila. Ngayon Tahimik sila. Bakit Oo. hindi yung natitirang 3 taon na panunungkulan ni Pangulo, banat nyo kay Robin? Bakit kasi tahimik sila? Mga DDS, magsalita kayo, mag-comment kayo sa baba ngayon din. Tatanggol! Tahimik nyo eh. Normal lang daw yun. Oo. Sabi normal lang yun. Hinigigil nyo si Takero eh. Di ba yung sinasabi kanina si Boss Mark eh? Boss Mark, ano sabi mo kanina? Ayan si Boss Mark, nakikita na siya sa screen. Oh. Yan, Boss Mark, may sabi nga kanina? Na-interrupt ka yata. Speaking of flood control, hindi naman lahat, kumbaga, hindi naman lahat negative. Isa-shoutout ko lang yung mayor namin dyan sa Marikina. Ay, oo. Oo, nga pala, no? Malupit yun. Anong ginawa, Boss Mark, nung mayor sa Marikina? Hindi, dati kasi, konting ulan lang, binabaha na talaga kami dyan. Pero ngayon, ibang klase, binabaha yung ibang lugar, pero yung Marikina, good job. Oh, maganda nga Talagang ngayon eh. Kasi yung mayor dyan, tsaka kay Mayor Maan, Chodoro, tsaka Chodoro. kay Chodoro. Marcin Chodoro, yung mag-asawa na yan, talagang nakapokus sila doon sa mga ulan. Dati talagang lagi namin pinopokusan kung gaano kadami yung bumagsak na ulan sa Buso-Buso, sa Rizal, sa mga ganun. Kasi nga, catch basin kami, yung Marikina. Right. No? Ngayon, biruin mo, talagang nag-uulan na, pero Walang hindi baha. binabaha, hindi na umaab. Oo, wala. Papasurvey nga tayo dito sa sa live stream. Saang lugar kayo at binabaha pa ba sa lugar nyo? Ay, oo. Oo. Dito lang meron na eh. Sa amin lang baha na eh. Sa inyo palang ba? Venezuela. Valenzuela, Bulacan. Bulacan. Oo. Oh. Ganun ba? Grabe naman. Ay sa bagay, yung pinuntahan ni Kalumpit recently. Mula Bukawi, sa harap ng eskwelahan. Nila Joel Villanueva. Ay, grabe yun. Oo. Ang ganda ng birthday noon. Diba? Yan yata yung pangatlong senador. Sa loob Kaya mismo kami ng na-traffic eskwelahan, dahil sa baha. baha. Oh. Tama ba? Yung may pangatlong senador? Hindi, dalawa. Si Escudero, Bongo. Pangatlo Siya yung pangatlong senador. Oo. Ano naman siya, may donor siya na 20 million daw ang binigay. 30. 30 yung kay Senator Kay Cheese. Cheese. Kay Joel 30 kay Cheese. according kay Governor Dan Fernando, wala raw siya naramdaman eh. Hindi raw niya maramdaman. Patapos na raw yung taon hindi raw alam kung saan napunta yung budget. Hindi, yung nakakapagtaka dito, no, nung kasi last year, di ba, si Joel Villanueva yung galit na galit eh. Na binaba kami dito. Pero nakakapagtaka, no, nung nagkaroon ng insertion dyan sa BICAM, binaba pa rin yung Bulacan, pero hindi na katulad ng galit niya last year.
Oo. Di ba? Baka natapalan na. Ewan ko, hindi, ako nagtataka lang ako. Oo, nagtataka lang naman tayo. Nagtataka lang naman. O, hindi kami nag-aakusa, nagtataka lang. Tataka lang kami ha. Sandali, Baka natapalan na. Sila na bahala mag-isip kung ano yung tinapal. Sige, Boss Mark. Speaking of government contractor donation, bawal daw yan, Bawal. Oh. Right. di ba? Oh, correct. Yung isa 20 million, yung isa 20 million, yung isa 30 million, Oo. di ba? Actually, yun nga yung problema dyan eh. Nakakatawa si Chis Escudero. Diba, recently, sumulat siya ng batas na bawal daw maging kontraktor yung mga Kamag-anak. kamag-anak. Oo. Nagtataka ako, ba't kaya hindi niya sinama yung mga kaibigan? Kasi pwede rin naman i-exclude yung mga kaibigan kung aamyendahan mo yung Omnibus Election Code. Yun yung sinasabi ni Boss Mark eh. Doon kasi sa Omnibus Election Code nga, di ba, yung sabi nga na bawal mag-donate yung mga natural and juridical persons na may kontrata sa gobyerno. Bawal. Ang problema kasi doon, ang paparusahan lang kung sino may kontrata. So, kung, halimbawa ako meron akong kumpanya, halimbawa tayo, the Big V Construction Corporation. Tayong 5 yung tayong 7 ang shareholder, wala lang si Jake Magnus. Tayong 7 ang shareholder. Kapag si Big V Corporation ang nag-donate, mali. Oo. Pero kapag tayo in our own personal capacity, Okay. pwede. So dapat ang amyendahan, hindi na dapat gumawa ng batas si Senator Cheese ng bago. Gawin niya 'yon at the same time, amyendahan yung Omnibus Election Code. Na kapag merong isang tanggalin na yung qualification na contracts. So ibig sabihin pala, no, 'di ba, iimbestigahan ng COMELEC ngayon si Cheese tsaka yung sa contractor. So ayun na magiging lusot pala ni Cheese. Yun ang lusot ni Cheese. Oo, kasi tao yung nagbigay. Kumbaga, halimbawa, parang ganito. Actually, yung pinalusot ng yun yung pinaliwanag ng abogado. Halimbawa, di ba sabi nga ni SP Cheese Escudero, nakatanggap siya ng 30 million about sa friend niya na may-ari ng kontraktor. Pwede niya ipalusot na yung, halimbawa, cheque binigay, pwedeng naka-under sa mismong pangalan ng tao, hindi sa kontraktor na pangalan. Personal capacity kasi. Eh, ang problema kasi, Coach, may mga batas tayo na sinusulong ng mga politiko na mayroon din mga palusot eh. Sila mismo makikinabang. Oo, sila rin na makakakuha ng kumbaga ng benefits ng palusot ng batas na 'yon. Tulad niyan, walang kwenta yung batas na 'yon kung kailangan daw mapatunayan na galing sa korporasyon yung donasyon. Kung ako naman, 5 tayo rito. Bakit naman idadaan natin sa korporasyon kung diba, bawal pala yun? Di ikaw na lang magdo-donate, di ba? Yung sarili ko, pangalan ko, di ko kayo sasama. Usap-usap na lang tayo sa Starbucks mamaya. Di ba? Correct. Ganun lang eh. Tapos ang mangyayari doon, di ba? O di usap-usap tayo sa Starbucks. Halimbawa, ako Senator Cheese. Boss Mike, naibigay ko na. Ito na. O, nanalo na ako. O, ito na yung insertion ko. Okay na yung friendship natin. O, di ba? Di ba? 1% lang naman eh. 1%. 5 billion lang naman yung 1%. Ano ba naman? Maliit na bagay, 1%. 5 billion. Speaking Senator, of 1% lang doon sa budget. speaking of Okay na insertion, yun. Di ba? Oy, pero kay Boss Mark, Speaking of insertion, Boss Mark, wait sabi lang, Boss Mark. Di ba? Bossing, yung mic mo medyo mahina eh. Speaking of insertion, sabi nila 142. Boss, mukhang mahina yung mic mo. Pwedeng pakilakas. Hindi ka marinig. Medyo malayo yung boses mo ko ba? Ayan. Si Mark. Ayan, okay na. Yan. Okay na. Yun, speaking of insertion, kasi Tito Soto, may sinasabi, it's more than 142 billion Uy! yung insertion. Ano kaya yun? Sa kaya, Senator Tito Sen, baka gusto mo pumunta dito. Baka lang, di ba? Matanong. More than 147? Nilabas ba niya yung papeles? Kumbaga, in-explain niya doon sa isang channel ng isang vlogger na yung una, 142, una parang something like 825 million eh. Tapos nung nakarating na daw ng Senate, biglang naging 1.125 trillion. What? So nabawasan pa pala yun. Kaya ang kwenta ko doon is parang naglalaro sa 300 billion.
Hindi ko pa nababasa yung comment na yun. Pero tingnan natin. Ano kaya meron? Ba't kaya umabot ng 300 billion? Ano? But anyway, oo. Pagkatapos daw ng BICAM is parang 825 billion. After ng BICAM, pagdating daw sa Senate, nagulat pa nga daw si Grace po, naging 1.125 trillion. Grabe, laki. Paano magugulat si Grace po kasama siya sa signatories ng BICAM? No, ang chismis nga, si Senator Grace po daw, naging parang meron sa budget. Naging meron na lang siya. Yun ang, ang kwento-kwento sa na naririnig ko, si Senator Grace po daw, nawalan siya ng control dun sa budget. As in, inaako daw talaga ni Cheese. Pero pumirma siya. Ayun ang problema niya doon. Yun lang ang problema niya. Kasi medyo magiging unfair din naman kasi tayo, no? Kung nakatutok lang tayo kay Cheese. Kasi kung titingnan natin yung BICAM na yung signatories, may mga congressman din doon eh. Marami sila doon. Marami sila doon. Ang nakita ko doon si Acop nandun. Si Don Gonzales nandun din. Marami sila doon na Tapos may mga senador din, yung dalawang Estrada. Syempre, magkapatid. Natural, di ba? Alam naman natin yun, di ba? Kaya, Mga tol, according kay Congressman Sandro Marcos, hindi siya pabor na ang mag-imbestigan ng flood control budget taga-house. Kasi may naniniwala na may mga naambunan doon. Kung lumalabas, may mga taga-Senate din na involved dyan. Sino na lang mag-iimbestiga? Sa barangay na lang natin. Pwede naman. Pwede. Speaking of gusto mag-imbestiga, may nagbo-volunteer. Si Magalong. Wala yun. Eto na. Sige, boss. Hindi, yun nga ang sabi ni Sandro Marcos, bakit kailangan sila mag-imbestiga? Sila nga yung iimbestigahan tungkol doon sa mga budget ng yung kickback at kung ano-ano pa. Maraming kailangan silipin dyan eh. Right. Tuloy, medyo malalim to eh. Kasi matagal na tong kalakaran, aminin man nila o hindi. Si BBM lang kasi ang nagsiwalat nito eh. No? Matagal ng kalakaran yan. Mismo, kahit yung mga nasa barabarangay lang na mga tao alam nila yan. Hindi lang sila nagsasalita kasi wala namang boses eh. Correct. So, ibig sabihin na matagal na naabutan pa ni Digong yan, ganon. Hindi lang si Digong, lahat Before pa. lahat Wala halos. naman si Digong dyan. Sabi nga ni General Torre, wala naman nangyari sa administrasyon mo. Puro patay-patay lang. Oo. Kasi ngayon lang naging open ang pamahalaan sa mga project. Biruin mo yung website. Pwede mong hanapin doon kahit anong ngayon ang sabi ni Attorney Claire. Itong umpisa ay flood control pero marami pang susunod. Mga kalsada, tulay at kung ano-ano pa mga project. So ito ay first wave pa lang. Maraming iimbestigahan dito, lalong-lalo na mga kalsada at saka tulay. Yung kalsada Speaking of yung sa bato yung kay Digong, meron tayong meron tayong video, nagbabaha ngayon sa Davao eh. Ayun nga, kanina lang. Papakita nga natin yung isang balita ng Ayan, yung baha ng Davao, yung sa likod. Grabe, no? Davao yan. Hindi, no? 51 billion 51 yan. billion yan Grabe. 51 billion, nagseserbisyo sa mga tao sa Davao City. Labas, baka may mga Nagbibigil kami dito, guys. kasi ang lalakas ng loob mambatikos ng mga Sorry. Mga yan eh. Diba? Davao City daw yan. Hindi naman flood control yan. Dagat yan eh. Wow, dami. Sino ba talaga yung kumukontrata sa mga flood control diyan sa Davao? Dagat control. Alfredo. Bakit ganoon? Bakit binabaha pa rin? Parang siguro mali na yung tanong na sino kumukontrata eh. Sino ang nagnanakaw ng pondo ng bayan? Yun, sino ba talaga yung nagnanakaw? Ito, tanong lang naman ha. Kasi may mga iba dito, linis-linisan, nakala nila talagang napaka-perfecto ng nila eh. Walang kurap na anak ng... Magaling magkunwari. Diba? Binabaha eh. Kita nyo, kaunting ulan lang daw binabaha. So bakit binabaha? Ako naaawa ko sa mga taga Davao kasi syempre lugar yan na kung saan doon nakatira yung mga mahal nating kababayang Bisaya. Ako din. Mahal Kapwa ko Bisaya yan. Ako din. Mahal ko yung mga yan. Kaya nga lang, anong nangyayari? Bakit ganun? Binabaha pa rin. Ayun na nga eh. Hindi kaya may mga kumukupit sa... Itanong kaya natin Baste,
Ito nga nakakatawa dyan. Itong mga kritiko ng Kamara, tsaka ng, well, it's given na yun na sila yung nagbibigay ng budget. Ang hindi nila sinasabi, meron din kasing role ang LGU dyan. Kung binabaha kayo, problema din yun ng mayor nyo. Kasi ang DPWH works in collaboration with the LGU. Correct. Si DPWH ang pipili ng magko-construction, si LGU naman ang magbibigay ng mga permit. Tsaka siya yung mag-aayos ng mga sistema dyan. So kung nabulungan ni congressman, si mayor, si governor, si kapitan, si vice mayor, si kapitan, di sa hati-hati na sila dun sa kikitain sa kontraktor. Okay. So ang mahirap diyan kasi sa Davao kasi ang ibig niyong sabihin, coach, mayroong collaboration. May collaboration dyan. Hindi pwedeng absuelto. Ang problema kasi sa Davao, mayor, congressman, Hindi. Duterte. Correct. Ganito kasi yan eh. Diba? As long na binoboto ng sambay ng Pilipino ng taga Davao, mga Duterte, di magtis kayo sa baha. Ganun lang naman yun. Tis-tis na lang kayo. Magtis kayo dyan. Kaya nga yun eh. Mga boss, Dahil kayo naman na nagluluklok sa kanila. Kaya lang hindi. Kaya Paano naman yung mga mahal natin sa buhay doon? Kaya nga Ayun sabi lang, nga ni Sangkay tsaka ni Boss Mike, ano daw sila doon, concerned sila. Iba sa utak ko eh. Sabi ko parang deserve nyo naman Deserve nyo na. At this point, deserve nyo na. mga boss. Hindi, naawa lang ako doon bakit sa nagpatibok ng puso ko ron. Kaya Sabi na, iba pinag-uusapan. Boss Mark. Sige, Boss Mark, go ahead. Hindi, bakit ngayon, bakit sila magagalit kay Vice Ganda kung pwede naman pala mag-jet ski holiday talaga sa Pag nag-jet ski holiday ka doon, may mahihigop na diaper. Di ba? Pwede ka na mag-jet ski sa Davao. Pero yun nga, nakakalungkot yung mga ganitong klaseng proyekto na hindi maayos yung pagkakagawa ba. Yung mga kontratista at saka collaborate yan sa gobyerno natin, yung mga sa local government. Totoo. Tsaka talagang nakaka-disappoint. Pero yun mo nakita mo, sabi ni BBM, pinulot niya yung sa gilid ng pader ng ng ilog na yon. Dinurog ng kamay. Anak ng Saka nakakita si Meto na dudurog sa kamay. Chok yata yun. ganyan kalala. Kaya pala may mga kalsada, kakagawa lang, durog ka agad. Yung. 'Di ba? Mga walang awa sa mga kapwa nating kababayan. Binubuhos yung pera tapos kinakawat lang ng mga hangal. Diba? Kalsada baka mo. Abe, umpisa mo pumunta. Papuntang Bulacan ka. Mula dito sa monumento, dadaan kang Valenzuela, Bulacan, hanggang Pampanga. Nako, Puro Diyos ko lubak. po. Puro lubak talaga. 'Di ba? Ano ba ginagawa ng mga opisyalis natin diyan? 'Di ba? May nakita nga ako ito Ito, kinontent ko talaga to kasi nadaanan ko doon sa Bohol. Banggitin ko na lang, Daguhoy, Bohol. Ayan ba yung sa alam ko? Yan yung inano ko, ilang beses ko kinontent yan. Ang pagkakaalam ko, ginagawa na nila ngayon. Mula nung kinall out natin, kailangan na nilang gawin yan kasi pag bumalik ulit ako doon, makita ko na naman yun. Ko-content mo ulit. Isa shout out ko na naman silang lahat. Hindi, kasi biruin mo, ayon sa mga report ng mga ng mga nakatira doon, matagal na daw yung ganun. Sinisemento saglit, konti lang, tapos next election ulit yung iba. Alam mo, Sisementoin. nagkaroon ako sa ng idea. Siguro manawagan tayo sa mga manonood natin. Na i-shoutout natin lahat kasama yung picture ng kung ano yung mga nirereklamo nating proyekto ng gobyerno, itag nyo yung The Big B. Pwede. Para makita namin. Di ba? May Facebook page ba tayo? Meron. Sumbungan na tayo ng bayan. Di ba? Ano, okay yun. mala idol no? Mala shout idol out. pero Di ba? level up. Level up. Correct. Shout out nyo yung mayor nyo, yung congressman ninyo. Sabay tag sa amin, The Big B. Di ba? Correct. So, ayun nga. So, kailangan na nga may umaksyon, hindi ba? Kailangan na may umaksyon eh. And ito nga, babalik ko lang dun sa kanina. Kasi nasa listahan din naman ang topic natin to. Meron niyang gustong tumulong daw. Pangungunahan na raw niya yung investigasyon. Oo. Ano to butihing mayor to napakahusay nitong mayor. Si Magalong na naman yan. Siyempre si Magalong. Ayan Ayan. Sabi kasi, ito pang matindi. Nag-volunteer daw siya pa raw ang inaway, sabi. Ganun. Biktima siya biktima. Bakit? Sabi niya, ayun yung yung kanyang quote card. Quote niya yan kaya kasi nga nag-volunteer ako, di ba? Ayan, nag-volunteer nga lang daw siya. Kailangan daw kasi ng independent body. Tapos siya pa raw ngayon ang inaaway at tinatakot. Ito yung tanong ko ngayon, tinatakot ba siya?
paanong tinatakot? Napakaganda naman na sinabi ni Atty. Claire doon sa pahayag niya. Correct. Dahil naniniwala naman tayo kung ano pahayag ni Atty. Claire, yun ang pahayag ng Pangulo. Oo, syempre. Oh, kung ating balik-balikan, binalik-balikan ko 10 beses. Wala naman ako nakitang pananakot. Di ba? Ba't kaya siya natatakot? Ang tanong. Oh, bakit ka nga ba natatakot? Ba't daw tinatakot? Ba't nararamdaman niya yung takot? Sa statement na ilabas lang daw yung ebidensya. Hindi. Baka siguro kailangan yayain ni Libayan to ng debate. Okay naman Silang yung dalawa, no? Okay naman yung ano niya, kumbaga suggestion niya. Kaya nga lang hindi dapat maging involved dito yung mga politicians kasi nga isa sila sa imbestigahan eh. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Sandro Marcos, dapat iba kung sino paano ba bubuo doon ng pinaka Meron ako body. Kaya ang Naiisip. bubuo raw, ang bubuo raw talaga ng investigation body si Pangulong Bongbong. Yun. Hindi pa lang alam kung sino. Tsaka meron na raw Ako, siya. meron na akong iboboto. Si Ramon Ang. Sanay yun eh. Sanay yun sa mga proyektong construction eh. Sige. Oh, di ba? Balikan natin yan mamaya. Mamaya natin yan sa Ramon Ang. Oo. Pero kung ano ba, kasi sinabi na rin kasi Ay, kala ko ni Yusek Claire na meron ng ad hoc committee. Sabihin, meron ng group, meron ng committee Nakahanda. na nag-iimbestiga. Nakahanda Hindi na. siya kasali. So, ang kailangan na lang gawin actually ni Magalong, ibigay yung alam niya. Mag-report na lang. Mag-report na lang siya. Yun. Ang tanong ngayon, may alam ba talaga? Gumagawa lang Ito ng nga, issue. Coach, Kaya muna, question muna mga tol ha. Ba't ba nakikiepal si Magalo? Ayun Nasa nga. bundok Yun na. Nasa bundok na sa Baguio. Bundok na Eto lang. nga eto nga ah. Nasa- Eto, may sasabihin ako, nasa bundok ka mo. No. Magtataka ka, nasa bundok sila, binabaha. Oh, di ba? Meron ba doon? Oo! Pagin mo muna. Binabaha Mayor Baguio, Magalong, ah. Yung probinsya mo, nakikiepal ka dyan sa... Binabaha rin pala ka mo. Binabaha rin pala. Hindi, pero coach kasi yung meron siyang bintang last year pa eh. 'Di ba yung 777 tsaka yung 30-30-30. So, nakikinabang daw dito yung mga congressman. Pero yung pinakatanong kasi dito, nasaan yung ebidensya ng 777? Teka muna. 'Di ba nagsalita na si Toby Chanko dito, sabi niya, meron nga ganun pero hindi siya cash. Hindi cash. Hindi cash. Oo. And then, ang tanong pa dito, yung pera talaga galing sa congressman kasi power of the purse. Dadalhin sa DSWD. Tama, di ba? Ganyan yun eh. Ngayon, paano mo ibabalik ulit sa mga congressman yan? Yung sukle. Yung sukle. O paano, anong paper trail ang meron para mapatunayan ni Magalong na totoo yung sinasabi niya? Yung point nga dito, last year nga, di niya mapatunayan yung 777 tsaka 30-30-30. Ngayon, meron na naman siya sinasabing bago ngayon. Eto nga. Oo. Bakit ba inuungkat mo pa yung kinalimutan niya na yun? Nakalimutan na. Kinalimutan niya na yun eh. Kaya ang problema pa ni Baka Magalong, naman, siya mismo, may kaso siya mismo sa Baguio. Baka naman... Pangungurakot din. Mga tol, ito kasi... absuelto di ba? na raw. Mga tol, ito kasi Isa flood lang yun, control. tatlo kaso. Mga tol, ito kasi flood control budget, national issue, no? Sigurado, pag ito tinalakay, Luzon, Visayas, Mindanao, may makikinig. Baka naman stepping stone ni Magalong to para makilala. Kasi, baka may gusto Tatakbo. pwesto sa 2020. Baboto ni Sangkay yun. Baka lang naman, ha? Baka So, lang. ibig sabihin, baka gagamitin lang niya yung quote-unquote investigation para makakuha na impormasyon. Parang libayan Baka lang eh. naman. Magpapa-grandstanding. Oo. Gagrandstanding. Mag-grandstanding. Grandstanding. Di ba dalawa sila noon na sinabihan ni Attorney Claire na makipagtulungan i-submit kung sino Kung ba may yung alam. sinasabi nila. Dalawa sila ni Vico. Ni Vico. Vico Bakit Soto. si Magalong yung umaray? Si Vico Soto wala lang. Hindi ko alam bakit umaray, hindi naman siya tinatamaan. Si Vico nga tuwang-tuwa pa sa ginagawa ni PBBM ngayon eh. Bakit yung nasa Baguio parang umaaray? Baka naman si Vico Soto kaya hindi umaray, legit talagang may alam. Baka naman yung isa nakikisausaw lang. Hindi. Sa bagay. Pero sa akin ito lang para sa akin opinion. Kaya siguro umaaray kasi hindi nagtagumpay yung plano. Ano ba plano yan? Ano ang plano? Ewan ko kung anong plano yun. Magkakapitan Eh, ba yun kasi- ng barangay? Maaari, di ba? Baka nga baka platform, no? For 2028. Ah. Huwag ganun. Di ba, kung gagawa ka ng pangalan, gumawa ka ng pangalan sa mabuting paraan. Gumawa ka ng magandang proyekto sa Baguio. Oo. Hindi yung maninira ka ng iba. Si Vico Soto may binabanggit mismo, 'di ba, ng mga kontratista. Ang tanong diyan, may nabanggit ba siya? Wala nga Wala, eh. 'di ba? Wala siyang nabanggit. Puro congressman lang eh. Si Mayor Vico Soto nababanggit niya mismo yung Diskaya, mga pangalan. kamalan, Diskaya. Oo. Ibig sabihin si Vico legit na may alam. Correct. Yung isa wala. Oo. Dapat habang nagsasalita siya, sinasabi niya, ito yung isa sa alam ko.
At marami pa akong alam, isusunod ko to. Baka Kapag ka chismoso lang nagkalabasan na talaga lahat. siya. Baka chismoso lang. Kayo naman eh. Alam nyo naman, mga Pilipino, mahilig sa chismis. Kayo talaga, oh. Okay lang yon. Legal naman na pagiging chismoso. Pero wag ka lang maninira kasi slander yun. Oo, Sa wag ka libel. maninira. Oo, Oo. wag ka Ibig sabihin maninira. na yung mga nalalaman ni Mayor Magalong, ilalabas niya pero siya ang talagang kailangan appearance siya doon sa Hindi, baka nga wala pang alam eh. Baka wala kang alam. Baka cloud chaser lang. Cloud chaser. Baka namimingwit lang. O, namimingwit ka. Ito na lang yung challenge namin kay Mayor Magalong. Oh, ito na. Kung talagang may alam ka, maglabas ka kahit isa lang na kontratista. Ay, oo. Kumbaga, Ebidensya, may document kumbaga, to. kahit isa lang, papyaw. Hindi, ito. Kasi si Mayor Vico mayroon eh. Hindi dapat siya, may ano dapat siya, may... Nag-iinit na. Parang diesel ha. Tagal nag-iinit. Kung wala kang mailalabas, yayain mo si Libayan, nagyayaya ng debate. Magdebate kayong dalawa. Manonood kami. Ito pala, ito, since ako, favorite ako ng mga social media niya. Ito na lang, ito open invite. Open invite to kay Mayor Magalong. Para neutral, dito tayo sa RP, di ba? Sa Radyo Pilipinas. Sir, guest ka dito, kausapin ka namin. Oo nga. Oo. Guest ka dito, walang problema, walang judgment, walang murahan. Dito ka. Paliwanag ka sa amin dito. Kasi kami, hampas lupa kaming citizens eh. Hindi, concerned citizen naman tayo. Oo, concern talaga. Alam naman natin na parehas natin si Mayor Magalong na nagmamahal sa bayan. Oo naman. Di ba? Tama ka dyan. At saka excited din tayo sa mga sa mga revelasyon ni Magalong. Oo. Di ba? Baka may matutunan tayo, di ba? Na hindi na rin maulit yung mga yan. Teka, kung sakali ba na paunlakan tayo, meron kayong, kung sakali, ano itatanong nyo sa kanya? Ano alam niya sa flood control? Akala ko may talent fee eh. Ikaw saan kaya? Ano itatanong? Itatanong ko kung mayroon siyang kahit isang kontratista lang na pwedeng ilatag dito ngayon din. Ikaw, Take. Sa akin, paano naitawid yung 777 tsaka 30-30-30 from DSWD to Congress? To Congressman. Nag-move on na nga dun eh. Hindi, sama natin. Sama natin. sama. Hindi natapos eh. Hindi natapos eh. ikaw, Walang sagot eh. Nakahang yung mga kilala niyang mga kongresista na alam niya, hawak niya yung pangalan, kahit isa magbaba siya ng pangalan. Ako para naman. maniwala tayo. Ako naman, Mayor, sinadya ko yung para may tip ka na kung ano itatanong nila. Pag-aralan mo maigi sasagot mo. Kampi tayo. Basta Mayor Magalong, kontakin niyo lang kami, madali kami makausap. Dito tayo sa sa Radyo Radyo Pilipinas. Pilipinas, Para masaya. Isa pa si Tito Sen, maganda Sana si Tito Sen, no. Maganda rin. Kasi ako, kung talagang may alam si Magalong, kampi ako sa kanya. naman. May alam eh. Totoo yun. Diba? Basta legit yung legit info. eh. Oo. Pero alam nyo lang noon pa man idol ko na yan eh, si Magalong. Sa SAF? Nung pulis pa lang yan, hanggang maging mayor, idol ko talaga yan eh. Oo. Kaya lang may nakakasira sa kanya. Sino? Yung sabi nila, mukha daw kabayo, pero di man ako naniniwala. Sino ba yun? Gandang lalaki nun eh, no? Kamukha daw ni Norman Mangusin yun eh. Ay, grabe naman. Grabe. Oo. Wag muna, di siya kasama sa kwentuhan. Baka sumikat. Wala. Hindi ko binabanggit si Norman. Baka sumikat pag natin siya pag-usapan. Oo. Sabi sa inyo, lala ng traffic ngayong araw na to eh. Ibang level talaga. Sobra lala. Kaya nga alas 12 pa lang, umalis na ako ng bahay. Biruin mo, paglabas mo ng bahay, baku-baku kagad yung kalsada. Sarap, di ba? Oo. Para kami namasahe. Minsan alam mo, ang isinisisi yung presidente. Hindi nila masisi yung kanilang congressman na binoto. Yung mayor nila. Mayor nila. Oh. Di ba? LGU. LGU, yung mga governor ninyo. Correct. Sisihin nyo. Opo, baka kasi nakakalimutan nyo, meron ho kayong local chief executive. Correct. Yung mayor nyo, governor nyo. Huwag nyo kalimutan, magtrabaho din ho kayo. Kung binabantayan sana nila yung mga paggawa niyan, sana hindi ganun, ano? Ibig sabihin noong mga panahon na si PBBM nababas dyan sa flood control. Noong mga nakarang taon. Si Chis tatawa-tawa lang, ganun. Parang ganun. Biruin mo. Grabe. Ang nangyari, sila kumita, pero ang napagbubuntungan na sama ng loob, si Pangulo. Sample nga natin yung sa Davao, di ba? Sino ba sinisisi doon? Di ba si Presidente? Tapos ang mayor naman doon si Baste. Tapos vice mayor, yung anak ni Pulong. Tapos yung congressman, yung kapatid ng anak ni Pulong. Aso nila. Tapos May si Yung Pulong. aso, yung Aso. barangay captain daw yung aso eh. Barangay captain.
Sinong aso? Ewan ko, hindi. Baka di. Baka may alaga silang aso. Gusto na nila bigyan ng posisyon sa gobyerno. Sandali lang, yung ano pala, yung mga mayor sa Metro Manila, mukhang tahimik sa panawagan ni Ramon Ang eh. Ay, yun na Diba, nga. sabi ni Ramon Ang na kailangan ko lang ng approval nyo. Signal, no? Go signal. Kasi hindi daw siya makakagalaw sa pagtulong para maibsan yung pagba sa Metro Manila kung wala ang inyong biro yun, libre na yun ha. Walang babayaran yung gobyerno. Pero asa na ngayon yung mga mayor ng Metro Manila? Bakit parang tahimik kayo? Baka kaya tinatamad sumagot. Baka sabihin ng mga ibang may. Baka lang ha. Baka sabihin parang nakakatamad yung issue mo. Wala naman kami mapapala dyan. Pero Hindi. Ang tanong dyan, baka naman kaya ayaw nila makipag-isa kasi walang kickback! Oh! Pero alam Yun mo, Walang for the boys. Oy, sa mga mayors ng Metro Manila, NCR, mahiya naman kayo sa Laguna. Yung Laguna, tumugon na. Yun. Laguna, Diba? sumunod na, Huwag kayong matakot kung wala kayong makikickback. Ang mahalaga kasi dyan, mga sir, mga ma'am, ang mahalaga dyan, matulungan nyo yung Metro Manila na maayos yung kalagayan. Kasi, anak ng, lagi na lang lumalangoy yung mga kababayan natin every time na may baha. Oo nga. Pero Diba? brother, ano kasi, paano na lang kasi kung yung proyekto niya, pick up lang ng basura. Paano pag ganun lang ang gusto niyang gawin? Hanggang doon lang ang gusto niya. Basu-basura lang. Tapos pag-uhos lang ng kalsada, okay na. Di ba? Tanggal lang ng mga tindero sa estribo, yun lang. Happy na siya doon. Paano pag ganun lang gusto niya? Nino, ni Ramon Ang? Hindi, nung mayor. Nung mayor. Ng mayor. Oo. Ay, Kasi merong ganung mayor ngayon post na po sa social media Ang linis na ng kalsada namin dito. Oy! Oy! Nako Oy! 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 Kilala akong ganyang Ang mayor linis na ng kalsada namin dito. Wala nang tawag doon? Wala nang basura, wala nang Yun lang pala gusto niyang gawin. Para kilala ko yan. Mag-mayor ka ba? Pero, alam nyo, kailangan talaga nilang umaksyon na dyan. Correct. Maano na sila, kumbaga, may tutulong Willing tumulong mismo kasi Presidente BBM Nagpasalamat pa yung mga mayor sa Metro Manila, wala pa rin. Ano ba, mga sir? Kaya pa ba? Kaya pa bang ano? O baka gusto nyong palitan namin kayo lahat? Joke lang. Kung sakali, teka. Kung sakali saang city ka ba? Gusto mag-mayor? Saan kay? Ayaw. Kung sakali lang. Hypothetical. Sakali lang. Ganito yon. Kasi may sita ka, di ba? Huwag tayo sumagot. Baka mabura tayo sa Biglang mundo, sir. umatras no? Ang daming sinabi biglang Oo, umatras. sakali nga lang daw. Di ba? Oh. Anong gagawin ko? Magbablog habang nasa opisina? Okay guys, may lilinisin kaming kalsada. Oy, may ganun Meron nga May ganun May ganun. Ganyan nga. May ganun. Dati hindi naman ginagawa, biglang ngayon, ganun na siya ngayon. Hindi. Sino ba yan? Pangalanan nyo? Hindi. Kung sakali nga lang. Pwede naman pangalanan. Di ba mga tol, may mayor sadya na ibinablog yung mga ginagawa niya, pati yung pagsawata dun sa mga Pero ako pabor ako doon sa akin din. Walang problema dyan. Gawa ng nakikilala ng mga tao yung gumagawa ng mali. Hindi, sa akin ang problema, wala namang problema sa akin naglilinis ka ng kalsada. Dagdagan mo lang. Syempre. Marami kasing yung paglilinis ng kalsada is just one of the many problems. Tama. May peace and order ka pa. Meron ka pang tulad niyan, yung sa flooding. So ba't ka nakatutok lang sa basura? Hindi, baka naman kasi coach yun yung nakapagpapanalo sa kanya. Ayun lang ta. Hindi, sa bagay, di ba? Oh, Ayun nga pala, sorry. Sorry. Iba yung sa utak ko, iba sa utak Grabe ko. ka. Grabe ka, Jake. Kararating mo lang, binanata mo na si Isko Moreno. Ay, grabe! Ay, wala akong pinapangalanan, ha? Walang ganun. Wag ganun. Hindi, si Isko yun, ha. Ginamit This ko is naman cool. yan si Isko. Isko, thank you sa greetings Okay yun. Ako yung ginagawa ni Isko, okay yun. Yung mga, yung pinapakita niya yung paglilinis sa kalsada. Kasi may mga tulonggas na mayor, patulog-tulog lang. Tapos ma-action lang Uy, kapag may camera Bro! Tsaka kasi yung si Isko kasi, ginawa niya na yan dati pa. Hindi na bago. Oh, yung kasi meron kasing ibang mayor na ngayon niya ginagawa. Ngayon Dati hindi naman ginagawa Pero dati. matanong ko kayo, ha. Matanong ko kayo, ha. Kasi napansin ko kay Yorme Isko Moreno, madalas siya nagko-concentrate sa mga kalisada, ganito, ganyan. Halimbawa, coach, magiging presidente ka ng Pilipinas. Baka May mabura ka sa mundo, sir. karapatan. Halimbawa lang, ha. Magiging presidente ka ng Pilipinas. Si Isko Moreno ba,
tamang-tama maging chairman ng MMDA? Wala ko opinion doon, sir. No comment. Totoo lang kasi hindi naman sa kontra ako kay Isko, no. Akin lang. There's always something more you can do. Pero alam nyo, ito. Pero but then again, bahala sa diskarte niya, constituency yan eh. Ang akin lang, yung paglilinis ng kalsada, actually nahuli pa nga yung pagkuha ng basura eh. Tapos isisisi mo sa kung sino-sino man yung ibang mga problema mo sa city mo, bahala ka. 'Di ba? Ilang marami pa ibang problema. Anong posisyon ni Mocha ngayon doon? Kasi laging Wala. lumalabas. Parang vlogger eh. Vlogger. Parang vlogger. Pero alam nyo, in fairness naman sa Manila, ginagaya naman ng ibang city yung ginagawa ni Isko. Hindi ko alam yan. Oo, ginagaya. Ewan ko lang. I have a different opinion but I have a different opinion of Isko Moreno, so wala ako dyan. Out ako dyan. I mean, nagpapakatotoo lang ako. Hindi ako galit sa kanya. I'm just, nakukulangan lang talaga ako kay Isko. Si Isko kasi is all fluff, in my opinion. Opinion ko lang naman. Magaling siya sa kasi showbiz eh. Magaling siya mag-market. Magaling siya sa PR. I'll give him that. Pero marami Sa pang trabaho. aspeto, marami pang trabaho. Hindi lang basura ang kailangan mo solusyonan. So, asan yung ibang solusyon? Like yung pagbebenta nung Divisoria, ano na ba nangyari doon? Hindi, Don't know what hindi, happened yan, there. coach eh. Ay, May kaso si Isko Moreno sa ombudsman ng ayoko mo nang basta meron siyang nakabimbing na kaso, Flander Dismiss yata. na ba? Dismiss na ba? Hindi. Hindi Ito pa. nga, nung mga nakaraang buwan, itong si Atty. Topacio at yung mga vendor, may sinampang kaso ng 2022 kay Isko na Yun yung pagbebenta ng Divisoria. na magmula nung 2020 nung ipinal nilang Flander sa ombudsman, hindi pa gumagalaw. Ngayon? Kaya nga nabutasan si Isko. hindi yung dating ombudsman, yung si Tatang, Martires. si Tatang Martinez na 'di ba sabi niya, binigay sa amin yung mga papel na impeachment ni Sara. Ang lagay basahin lang namin yan, hindi namin aksyonan. Yun nga yung naging butas sa kanya. Kung inaksyonan nyo agad yung kay Sara, bakit yung kay Isko at kay Harry Roque Hindi na 2022 gumalaw. pinapel, ba't di gumagalaw sa inyo? Yun yung naging butas sa kanya. Well, anyway. Pinal yun pinal Teka, sa kanya. mapunta tayo kay Sara, nasa Kuwait na. Hindi, wala namang kwenta si Sara. Ayun na nga. Hindi, pero sabi niya kasi na, di ba, sinabi ni Attorney Claire na pupunta ng Kuwait pero tinanggi niya. Sinabihan niya pa fake news ang PCO. Dapat nga mag-public apology siya kay Atty. Claire Castro kasi sinabihan niya fake news yung PCO. Pero may may travel authority ba? Yun. Kasi nabigyan. Oo. Pero nung nagsalita si Atty. Claire, wala pa. Pero ang ending naman, pupunta rin talaga siyang Kuwait. Planado na yun. Kasi ano na pala yun? Nakaset up na talaga yun kasi may mga Pilipino pumunta eh. 900 na Pilipino eh. So, ibig sabihin nun, talagang na yun, nakascheduled na yun. Naka-schedule na. Oo. 900? O, tsaka sa hotel, ibig sabihin nun, syempre, pinareserve na yung hotel yung mga a month before na napareserve yung hotel. So, itutuloy talaga ni Sara yun. Although kinonfirm naman na niya yun no June. Kinonfirm na talaga yun. Confirm na yung Kuwait. Nagtataka nga ako ba't niya tinanggi. Ito pa, coach, ito pa nga nakakatawa dyan eh. Sabi Hindi, ni Baby Sara, kaya raw siya sanay naman sila sa ganyan eh. para i-comport yung mga OFW na kasi naghihiwalay-hiwalay daw tayo rito ng paniniwala sa Pilipinas. Pero pag nandoon naman siya, puro paninira naman sa gobyerno. O di lalo lang niyan dinedepress yung mga kababayang Pilipino natin doon. Hindi na nga maintindihan itong si May Sara. sinasabi si Boss Mark. Hindi nyo naririnig kasi di kayo naka-headphones. May sinasabi si Boss Mark. Hindi, sabi ko, sanay naman sila dyan eh. Yung tipo bang kahit anong sabihin nila, lalo na kahit walang ebidensya, kahit ano, okay lang sa kanila yun. Kahit na mag-backfire sa kanila, okay lang sa kanila yun. Kaya yung pagtanggi niya kay Atty. Claire, kumbaga parang, okay lang. Di ba nga, pati yung si Luistro nadamay dun sa kampanya pa lang. Meron siyang sinabi na may utang ang mga Luistro. Pero nung binalikan na siya, wala na, hindi na nag-rest back. Kumbaga, sanay silang magsalita ng mga ganyan, magtanggi-tanggi, kahit na alam nila na puputok naman din sa mga mainstream media. Right. Parang sa kanila kasi parang tira lang ng tira eh. Tapos bahala na eh. Ganun lang sila eh.
Lalong-lalo na si Sara. Tira lang ng tiro tapos bahala na. So, ibig sabihin, Boss Mike, fake news si Vice President Sara Lagi Duterte. naman eh. Source ng fake news yan eh. Kaya nga. Di ako, to be honest, na lulutangan ako kay VP Sara. Siya yung totoong lutang, no? Sorry sa word kasi dati may pinupuna Hindi pala si Lenny. May pinupuna akong lutang, hindi ko ma-imagine na eto na naman, may pupunain na naman akong lutang. Lutang talaga. Nakakailang content na ako dyan. Naalala ko na naman yung sinabi niyang Ano daw? Ano ibig sabihin ng ng ICC? Oo. Ano yun, Boss Mike? Anong meaning daw ng ICC? Ano ba yun? Sinabi ko kanina. Ha? Hindi yung International Criminal Court yung ibig sabihin eh. Yung against humanity. Di ba? Crimes against Correct, humanity. yun. Ang ibig sabihin ng ICC, crimes against humanity. Yun ang sinabi niya. Sabi niya. Yung sinabi niya. Hindi mo napanood yun. Hindi. Meron bago. BP Sara ang bobo mo. Ay, may bago. May bago. Anong bago? Hindi niya alam. Ang isang kutsara daw ng kanin ng basmati ay equivalent ng 3 kutsara natin. Ha? Na Filipino rice. Filipino rice. Yung basmati na isang kutsara. Totoo yan? Doon sa Grabe. Special sa Kuwait. Yung special sa Kuwait. Gusto nyo parinig ko sa... Wait. Hanapin nyo. Ito na, paparinig ko sa'yo. Yung binati niya, yung Iglesia ni Cristo, 1100 taon. Isang kutsara ng basmati. Hindi kasi talagang sobrang nalulutangan talaga ako kay VP Sara. Ayan. Yan na. Susunod na. Parinig natin. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos lang. Ayan. Grabe, no? Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Kita mo. Ang tanga talaga, di ba? Seryoso? Seryoso! Biruin mo yung isang kutsara ng kanin ng basmati, equivalent daw ng 3 kutsara ng kanin natin sa Pilipinas. Alam ba niya volume? Bobo nga, parang ganito lang yung coach. Coach. Ganito yung coach. Ito walang pinagkaiba yan sa 1 kilong bulak at 1 kilong bigas. Volume kasi. Ang sabi ni Sara, mas mabigat yung bulak. Hindi, pareho lang yun. Di ba? Kasi 1 kilo eh. Oo, 1 kilo. Kaya nga. Ito, Sa kanya hindi nga eh. Speaking of basmati. Si Boss Mark may sinasabi. Sige, Boss Mark. Hindi, speaking of basmati. Basmati yung namin dito eh. Yung ginagamit namin eh. Na kanin eh. Same lang naman. Same ng bigat sa tiyan. Oo. Mas mahaba lang yung grains. Kaya nga, yun lang naman diferensya ng basmati, mas mahaba siya, di ba? Kasi nga, gusto lang... Tsaka mas buhaghag. At saka Boss Mark, kasi si BP Sara, walang maisip na ipantira. Yung kanin, yung bigas pa rin ang issue niya eh. Yung propaganda nila tungkol sa bigas, dala-dala kahit saan magpunta. Sige na nga, i-real talk na natin sila since bigas na naman yung inaano nila. Sino ba yung pangulo na nakapagpababa ng presyo ng bigas? Nagawa ba yan ni PRRD? Hindi naman, di ba? Hindi ako masyadong critical kay PRRD. Pero maging totoo lang tayo dito. Panahon ni Tatay Digong, nasa 60 pesos to 80 pesos. 80. 60 pesos to 80 pesos per kilo ang bigas. Magkano na lang yung bigas ngayon? Tumunta kayo sa mga palengke. Napakamura na yung bigas. At may 20 pesos na bigas na, sobrang pahiya sila dyan. Oo nga. May programa bang ganyan noon? Wala, di ba? At saka mga boss, nangako siya dati na i-reduce yung bigas ng 7 pesos. Kaso ang problema, saglip na bumaba yung bigas ng 7 pesos, mas lalong tumaas yung presyo nung panahon niya. So yun yung inaano ng mga taga-suporta natin na nangako daw si Duterte na pabababain ng 7 pesos yung bigas, pero definitely i-reduce ng 7 pesos yung bigas kaso hindi naman niya nagawa. Kasi nung pumasok yung pandemya, mas lalong lumaki yung presyo ng bigas, nagmahal yung presyo ng bigas. Minsan hindi ko ano ba yung ibig sabihin ni Sara ng 3 kutsara? Ano ba klaseng kutsara yung ginagamit niya?
para kumain. Baka sandok. Baka sandok yung ginagamit niya pangkain. Ganun kalaki Hindi bibig naman. niya. Galing ako dyan sa Middle East. Pagpasensyahan Hindi nyo na naman pare-pares lang. Pagpasensyahan nyo na si BP Sara, kayo itong mas matured ng isip eh. Para naman kayong Wait lang kasi. Ginamit din yung ano Alam mo, ginamit din alam mo ni Boss Basti Chris, yung alam mo bigas, Boss Chris. She meant it like what I'm saying. She meant it like ang galing Ginamit din. no? Hindi, pero Ginamit kasi din ni Basti yung ang bigas. pinakatanong ko kasi doon, ano ba talaga yung dahilan ni Sarah ba siya pumupunta sa mga ibang bansa para kausapin yung mga OFW? Hindi, unite niya nga raw kasi naghahati-hati kasi na raw meron daw problema na gusto niya susolusyonan. Eh, ang tanong dito, hindi naman siya presidente. At saka wala siyang cabinet position. So, anong magagawa nung pagpunta-punta niya doon? Kung may magrereklamo sa kanya, ano gagawin niya? I-refer niya lang din yun sa mga sa mga secretaries. Ahensya. And then, yun nangyari doon sa Qatar. Di ba nag-rally? Hinuli. O sino rin yung Solusyon. Si Presidente. Si PBBM OWA. din, Oh, diba? si PBBM. Walang nagawa si Sarah din dun eh. Eto Kasi kailangan niyang i-maintain yung pangalan niya hanggang sa 2028. Napapansin Ay, kasi kung ganun niya, gagawin niya, wala bumababa yung Hindi stable ratings, yan. di ba? may mali siya. May mali siya na hindi niya nakikita, nararamdaman. Si Sarah, kapag nagtalumpati yan, tandaan mo, wala kang maririnig na solusyon. Puro problema lang. Puro paninira. Walang dala na pag-asa. Puro, lumbay para sa mga OFW. O, di ba? Meron naman daw, kaso secret lang. Ayun na nga lang. Pero diba alam ayaw nyo, nga niya sabihin yung mga solusyon sa problema doon ng Pilipinas, hindi niya share. wala talaga. Pagka nagtalumpati, kita mo, nagkwento lang ng bigas na kutsara, isa, kontra sa 3 daw, equals sa atin 3. Baka kasi malaki yung kutsara doon sa Kuwait. Parang yung mga Wala nga, pare-parehas lang eh. Parang yung mga talumpati niya sa ibang bansa. Grilya pa nga ginagawa niya. Kukuha siyang upuan, tatayo siya. Kung ano nasasabihin. Parang tinuturuan niya ng lumaban yung tao sa gobyerno. Maging magalit, maski sumama loob, lumaban. Parang ganun yung mga... Tsaka ito, bago tayo magbe-break na kasi. Pero may sasabihin ako. Sige. Alam nyo, nakikita ko kay Sarah, kulang ito sa sa pagmamahal na magulang. Uy. Ay, grabe ka naman. Grabe naman yan. Grabe, ibang usapan na Baka hindi yan. na sa magulang. Kulang yan. Baka hindi rin Kulang masaya sa sa atensyon sa love life. Baka hindi rin ng masaya sa love magulang. life. Ganyan yun. Kaya laging Jagger. nagpapapansin. Kulang sa yakap. Oo, Kulang sa yakap ng kulang sa magulang. pagmamahal na magulang kaya laging nagpapapansin. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan.
Tanggalad peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng